Psalms chapter 139 verse 23 to 24. Ito ho ang mensahe ng Panginoon at pinamagatan ho natin itong Search me, O God. Kailan mo huling sinabi yan sa Panginoon? Kailan mo huling sinabi sa Panginoon na umarap ka sa Kanya, sinabi mo, Lord, tingnan niyo po yung puso ko. Okay, yan ang una kong tanong eh. Okay? Sabi dito, kailan mo huling ipinakonsulta ang iyong sarili? It means puso at isip mo sa Panginoon, sa Diyos. Okay, punta muna tayo dun sa definition ng konsulta. Alam to ng mga nurse. Andito may nurse tayo. Pag magpapakonsulta ako kay Ate Ruth, may bayad po ba? Alam niyo, walang libre. Ito, good news. Pag kay Lord ka nagpakonsulta, libre. Ang problema, maraming mga tao ho, hindi ho nagpapakonsulta sa Panginoon. Ito ang definition ng salitang konsulta. Ang salitang konsultasyon po ho ay paghingi ng gabay o tulong sa isang eksperto o otoridad. Pagharap mo sa Panginoon, inaari mo siya at kiniklaim mo sa sarili mo, Lord, may mas eksperto ka kaysa akin. Kaya doon pa lang sa pagharap mo sa Panginoon, sinasabi mo na sa Kanya na Lord, kagalang-galang ka. Okay? Sabi dito ho, upang makabuo ng isang desisyon o plano, upang maisagawa ang isang bagay, dahil kailangan natin ang tulong nila sapagkat hindi karapat-dapat na padalos-dalos lamang ang ikikilos at mga desisyon na maaaring ikapahamak lamang natin. So kung mayroon kang mga matitinding bagay na gagawin sa buhay, mga matitinding plano, desisyon, kapatid, una mong gagawin, kumonsulta ka sa eksperto. Amen. Wala nang mas magaling pa sa Diyos natin. Amen mo ba? Amen. Amen. Lord, mayroon akong plano ngayon. Ano ba ang plano mo, anak? Lord, plano ko pong lisanin ng Pilipinas. O, usap muna tayo. Punta ka muna kay Lord. Mas expert si Lord kasi alam niya ang past, present, and future. God is all-knowing God. Ano yan? Omniscient. Grabe si Lord. Kapatid, ang sarap sa pakiramdam kung ilalagay mo yung eksena, nakaharap mo talaga si Lord pag magkikipag-usap ka sa Kanya. Kaya lang tayo, may iba tayong rotation sa buhay, may routine, may iba tayong pananaw. Pag harap ko kay Lord, dadalian ko lang ang usap namin kasi busy ako. Pwede bang gano'n? Si Lord pa talaga yung bibigyan mo lang ng pakarampot na oras, samantalang siya yung nagbigay ng oras. Pwede ba mag-refer tayo doon ng konti? Di ba ako galit? Magsasabi lang ng tapat. Lord, pag-usap po tayo. Yes, hindi si Lord humihiling na mahabang oras dahil alam ni Lord busy ka, pero kapag inuna mo si Lord, yun ay sapat na. Seek ye first the kingdom of God. Huwag mo hahanapin lagi yung kaharian. Unahin mo muna yung hari sa kaharian. Amen? Ganda po ba nun? Kailan mo uling ipinakonsulta ang sarili mo, yung puso mo sa Diyos, at sana ho, nung ipinakonsulta mo ang puso mo sa Diyos, sana ho may narinig kang instruction sa Diyos. Meron. Meron at meron. Baka kasi ho, ang layo mo na sa tama mong disenyo. Remember, may disenyo na ginawa ang Diyos sa tao. Yang katabi mo, may disenyo kang pinagkunan. Sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27, ito yung pinaka-original na design sa atin ng Panginoon. Then God said, let us make man in our image after our likeness. Tingnan niyo yung word na our, plural. Kauna-unahang verse sa Bible, na may mga quotation na our, may mga, yung word na our dyan ho, it means plurality, may something na sinasabi dyan, na ang ibang conclusion ng mga theologian, Trinity. Diba? Ang iba naman, against sa Bible ng Genesis, against sila, sabi nila, hindi yung our dyan, ang Diyos at ang anghel ang nag-create. Hindi pwede ho, kasi hindi naman sila magkapantay. Something na may kausap ang Diyos na kapantay niya. Amen? At naniniwala tayo doon, dahil tayo mga Christian, at tayo yung mga Trinitarian, naniniwala tayo, ang kausap dyan ng Diyos, ay yung banal na Espiritu at si Yesu Cristo. Naniniwala ho tayo doon. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and every creeping thing that creeps on the earth. Grabe. Ginawa ka ng Diyos sa wangis niya, sa kanyang larawan, sa kanyang kaanyuan, ginawa ka ng Diyos. Hindi lang ito natapos, binigyan ka pa niya ng authority. Something na napaka-special. Okay? Okay, hina-highlights ko po. Sa 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Okay? Walang dinagdag. Nag-create lang ang Diyos ng babae at lalaki. Wala na siyang ibang create. Okay? Sana malinaw sa inyo yung Bible. Wala nang create na ibang kasarian ng Panginoon. Walang plus-plus. Plus-plus. Wala nang ganun. Nag-create si Lord ng babae at lalaki dahil pag nagsama ang babae at lalaki, magpuproduce sila ng pamilya.
Pero yung mga plus-plus, mag-create sila ng ano? Dilubyo. Problema. Question. Diba yung mga plus-plus, ano ang create nila sa ibang mga kasarian? Yung lalaki nagtanong sila, ano ba talaga ako? Kasi may plus-plus eh. Ako, hindi ko tinatanggap yung plus-plus dahil kung tatanggapin ko yun, baka mag-doubt din ako. Tama? Humanga ako sa isang lalaki, ay may plus siguro ako. Wala isang araw si Pastor iba na plus-plus na. Pangit, tama? Huwag na natin. Bura. Okay? Female, male and female. Yan. So ngayon, tingnan natin ito yun. Sabi dito the term image of God can be seen as describing the ways in which man is different from all other created beings. Diyan tayo naging iba sa iba. Tandaan nyo, create din naman ng Diyos ang halaman. Create din naman ng Diyos ang mga ibon, mga hayop. Lahat yung create ng Diyos, pero ikaw ang pinaka-special. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, special ka? Huwag mo diinan, baka iba yung lumabas. Special ka kasi created ka ni Lord, image ka ni Lord. Sabi, ano sabi dito It describes how human resemble God in their ability to think. Yan tayo, kaya tayo naging kawangas ng Diyos, kapareho natin ng Diyos dahil meron tayong kakayanang mag-isip. Okay, sabi dito to communicate, kaya natin makipag-ugnayan, to understand right and wrong, to be creative, and to experience relationship with God and with one another. This allow men and women to represent God as they exercise authority over the rest of creation. So kung titignan natin dito in conclusion, napaka-special natin sa Panginoon dahil may something siya nilagay na dapat kanya lang. At yan ang binigay sa atin ng Panginoon. Okay? Sabi dito tayo po ay image and likeness of God. Ito ang conclusion, tatlo yan. Meaning to say, tayo ay bearer. Pag lalabas ka ng bahay mo, huwag mo kakalimutan na daladala mo ang imahe ng Diyos sa buhay mo. Paano ka lumabas sa bahay? Masbag? Hindi nyo rin alam yung word na yan, ano? Hindi ko rin. Mayabang. Tandaan mo, carrier ka ng imahe ng Diyos. Hindi naman lagi natin daladala ang Biblia. Ang daladala lagi natin itong katawan natin. At ito ang magsasabi kung sino ang Diyos na ginudiyos natin. Dahil ito tayo ang carrier ng kanyang imahe. Pangalawa, pabigat ng pabigat, sabi dito tayo ang bearer, sabi dito pangalawa, tayo yung representative. Isipin mo, gawin ka ng Diyos na representative niya, ganun ka katindi. Napaka-special. Then, sabi dito tayo yung ambassador. Okay? Ito ang pinakamabigat na tungkuling iniatang o pinagkatiwala ng Diyos sa atin bilang tao na dapat nating gampanan. Kung ikaw ang image and likeness of God, kailangan maging aware ka sa iyong mga kinikilos. Inilagay ng Diyos yung pinakamataas na standard, yung pinakamataas na kakayanan. Ikaw ay larawan ng Diyos. Kaya pag lalabas ka, something gagawa ka ng mali, ka baka makita ng ibang tao yung Diyos ko. Mag-iingat ka ngayon, tama po ba? Akala ko dati ang pinakamabigat na katungkulan na iniatas ng Diyos sa tao ay maging ilaw at asin ng sanlibutan. Binura ko na rin yun. Dahil ang pinakamabigat na iniatas ng Diyos sa tao ay yung dalhin mo ang kanyang imahe. Napakabigat ito mga kapatid. Tuloy natin Okay, kaya napakahalaga ng mensahe natin Search me, O God. Siyasatin mo ako, Panginoon. Okay. Sa awit 26, isa lang naman tao ang pag-aaralan natin ngayon. Isa lang naman ang kaisa-isang tao na laging binabagit sa harapan ng Diyos. Lord, sa panahon na nagkukulang siya, sa panahon na nagkakasala siya, isa lang ang takbuhan niya. Sino ito? Yahweh, sabi, awit chapter 26 verse 2, Yahweh, ako'y siyasatin mo at subukin mo. Hatulan mo ang iniisip. Tama po ba? Mo ang iniisip at ang aking hangarin. Yan si David. Si David, apple of the eye. A man after God's own heart. Isipin mo yung tao na alinsunod sa puso ng Diyos, yung taong mahal na mahal ng Diyos, quote-unquote, talagang apple of the eye, pero nagkakasala pa rin. Alam niyo po ba sa Bible kung ano mga kasalanan ni David? Sino dito makaka-raise ng kamay na may alam na dalawang kasalanan ni David? Adultery. Ano pa? Bukod doon, wala na kayong iba maiisip. Tama? May isa pang kasalanan si David na pinarusahan siya ng Diyos. Sabi ng Panginoon, okay, dahil nagkasala ka, David, pumili ka ng tatlong parusa. Isipin niyo, pag ikaw ang kausap ng Diyos, sumarap ka kay Lord at sabi ng Panginoon, okay, may kasalanan kang ginawa ngayong araw na to. At dyan sa kasalanan mo, bibigyan kita ng tatlong pagpipilian. Puro ito, consequence.
Sabi ni David, Lord, nagkasala po ako sa inyo. Panginoon, patawarin niyo ako. Isang kasalanan na malupit sa panahon ni David, gumawa siya ng census. Sabi ko, Lord, bakit naging kasalanan yung pinabilang lang naman ni David yung mga Israelita? Pinabilang lang naman ni David yung mga sundalo. Kasalanan sa harapan ng Diyos dahil kawalan ng tiwala yun sa Diyos. Tama? Tandaan nyo si David, kaya ni David talunin ng 100,000 kahit ang daladala niya ng sundalo ay 600. Bakit po? Itong 600 na to, mga anointed to, mga warrior to na pinili ng Diyos, nasamahan si David, pero pinabilang ni David kasi paunti-unti nawawala siya ng tiwala sa Diyos. Dalawang kasalanan na hindi pinalagpas ng Diyos. Nung nagkasala si David dahil siya'y nakiapid, o dahil sinipingan niya si Bathsheba, hindi siya pinalagpas ng Diyos, kasi kapag mahal ka ng Diyos, hindi ka papalagpasin ng Diyos kapag nagkakamali ka. Mahal ka ba ng Diyos? Pag nagkamali ka, yari ka. Ano yung word na yari ka? Ibig sabihin, may disiplina siyang ibibigay. Okay? So sabi ni David dito, Yahweh, ako siyasatin mo at subukin mo. Ang ganda ng mga word ni David yan. Dagdagan pa natin. Sa 20:25 po, si David pa rin to, ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin na ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan sapagkat ikaw, ang Diyos ng aking kaligtasan, sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Sino yan? Si David. Grabe. Para bang conversation ng isang magulang, ng isang anak sa kanyang tatay, conversation ng isang anak sa kanyang magulang. Ang ganda ho. Napakagandang tularan. Mga kapatid, sa panahong inang-ina ka na, sa panahong pagod ka na, sana ho maisipan mo lumapit. Yes, may magulang tayo, pero maisipan mo sana lumapit sa mas magaling kasi sa ating mga magulang. Yung ating spiritual father. Ano? Okay, tuloy natin ho. Ano ang problema sa panahon natin ngayon? Malimit sa mga tao ngayon, sa halip na sarili nila ang atupagin o buhay nila ang tutukan, ito ho naging problema sa atin. Imbis na tayo ho magpasiyasat sa Diyos, ang problema ho ngayon, nilalamon tayo nilalamon tayo ho ngayon ng kalakaran sa sanlibutan. Buhay ng iba ang laging tinitingnan at pinakikialaman. O pumapasok na tayo sa lalim mo na mensahe ng Panginoon. Gusto ng Panginoon ngayon abutin, gusto ng Panginoon itouch sa araw na ito ngayon, yung something na akala natin hindi kasalanan, pero lagi natin siyang inuulit-ulit. Mga kapatid, alam niyo pa kung ano sumisira sa isang simbahan? Mamaya malalaman niyo, hindi siya basta kasalanan. Maliit na bagay, pero dahil pinapractice natin, hindi natin naiisip na yun pala nagpo-cause ng konti-konting pagkasira ng isang lawan. Okay, sa Mateo chapter 7, ito na, pasok tayo sa isang illustration. Sabi dito, Mateo chapter 7 verse 3, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Okay, so dito sa illustration na to, pinapakita, si David ho, pag humarap sa Panginoon, hindi siya nagbabanggit ng kung sino-sino. Dahil pagharap ni David, alam niyang kakausapin niya ang Diyos, hindi niya para ho ipagsabi kung sino-sino yung mga taong kaaway niya, yung mga tao may galit siya, kundi sa panahon na haharap si David, sarili niya ho ang kanyang ipinapa-evaluate kay Lord, hindi ibang tao. Okay? Bakit mo pinapansin na po yung sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mga mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Okay? Tingnan niyo muna. Okay? Dalawa yan. So sa atin basically, sa panahon natin ngayon ako rin, aminado din po ako, nagagawa ko nito. Imbes na tingnan natin yung sarili natin, nauuna lagi yung iba. Kasi gusto natin magkaroon ng comparison, lilitaw na parang mas matuwid ka, lilitaw na parang mas mabait ka, kaya titingnan mo muna yung kamalian o yung dumi ng iba. Pero ang dapat unahin, ganito ho. Ayan. Tingnan nyo ang sabi dito, ang ating personal na application lagi imbis na sarili natin, yung ating iba. Yung kapatid natin ang ating tinitingnan. At dahil doon, nagpupos yun para hindi natin mailapit ang ating sarili at talagang maging aminado tayo kay Lord. Kaya alam nyo, mahirap pag kumalyo na ang puso sa kasalanan. Na kahit gumagawa ka na ng mali dahil may kalyo na, hindi mo na maramdaman na ang ginagawa mo ay mali na. May kalyo na kasi. Napakahirap na bagay pag naranasan ng isang Kristiyano. Tingnan natin ang buong konteksto mo niyan. Okay? Sabi dito sa Mateo 7 verse 1, 1 to ano po yan ha? So, makikita natin 1 to 6 po yan. So, yan ang context mo niya na yung paghatol sa kapwa. Sabi dito huwag kayong humatol na kayo'y di hatulan. So, pinag-aaralan natin ngayon ang susi para hindi tayo laging maging mapaghatol sa ating kapwa. Okay. Okay, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba,
at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong mga mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika taalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso nasa iyong mata at sa gayon, makakita ka na mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Hindi naman po sinabi pala na hindi pwede tayo mag-alis ng dumi ng iba. Ang sabi lang ng Panginoon, ang linaw-linaw, makakapag-alis ka ng dumi ng iba, makakapuna ka ng taong marumi o makasalanan kapag alam mo sa sarili mong hindi ka ganon. Kaya lang ang hirap. Sa totoo lang, bilang tao ho, ang hirap. Kasi bakit ito alam natin, mayroon tayong puso, mayroon tayong isip na talagang marumi. Maging aminado ho tayo dyan. Tama? Okay, maaalis daw natin ang puwing sa iba once na inalis natin yung una yung puwing natin. Kaya napakahalaga na mensahe natin, kaya ka nagpapasiyasan sa Panginoon, hindi lang para maging maayos ka, kundi para magamit ka rin ng Diyos, maayos ang iba. Praise to God. Amen po ba tayo dyan? Kaya tayo nagpapaayos sa Panginoon dahil willing tayo magayos din ang buhay ng iba. Dahil valid ka kapag tingin talaga sa'yo, ay karapat-dapat siya. Napakahirap po mag-share. Napakahirap mag-share ng salita ng Diyos kung ikaw mismo hindi mo ina-apply. Oh. Mag-share si pastor, mag-tides kayo, hindi nagta-tides si pastor. Nakakahiya. Mag-pray kayo, hindi nag-pray yung pastor. Para sinasabi ng Panginoon, mag-pray ka. Hindi sila. Tama? Ganun ho ang sinasabi ng mensahe ng Panginoon. Okay. So, bibigyan ko ulit kayo ng isa pa hong example, kaya napaka-controversial nito, mapagkunwari. Mga kabataan, alam niyo ba yung salitang mapagkunwari? Parang ang lalim, no? Pababawi natin, no? Okay, Mateo chapter 7, verse 5, Pinoy version. Bible na mga kabataan. Ito yung itimbag para sa mga kabataan. Tingnan nyo ang lalabas. At sana ma-appreciate natin, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon sa Bible na ito, kanina wag bumatol, ngayon no, mapaghusga, sabi dyan, no, ang plastic mo! Grabe yung version. Napaka-harsh, pero tunay. Kasi ang sabi mo, pagkunwari, ano ibig sabihin ng pagkunwari sa lingwahe ng mga kabataan? Ang plastic mo. Sabi, ang plastic mo! Alisin mo muna yung napakalaking kahoy sa sarili mong mata. Grabe kasi troso sa ibang translation, tama? Pero sa talaga limbag, sa tamang salin na mababaw, kahoy. Okay? Kahoy sa sarili mong mata, saka ka makakita ng malinaw para tanggalin yung puwing sa mata ng kapatid mo. Mga kapatid, ngayon ho, pag binabawan, pag in-approach natin ito para maunawaan natin, then ito ho ay dapat mong i-welcome. Dapat din ho itong tanggapin. Alam niyo, hindi lang tatanggap nito yung mga tao mong maramdamin. Dahil ayaw nila ho na masapul yung kanilang ego. Ayaw nila masapul yung kanilang isipin niyo yung word ho. Pag ito narinig ko ng mga medyo emotionally may problema. At nabasa niya yan, ang plastic mo. Masasaktan hindi. Parang sakit, no? Pero alam niyo, salita ito ng Panginoon na inaamod yung mga tao mo, mauunawaan niya yung larangan na ganito. Yan yung Pinoy version. Okay, tuloy natin, no? Okay, so ngayon ho, dito ipapakita ko sa inyo ho, kaya natin inaaral, sabi ko sa inyo may mga maliliit na detalye na kasalanan na hindi natin ho binibigyan ng halaga. At ito ho, isa sa pinakakasalanan na minsan ho ay parang nilalaro natin at hindi natin alam, nagpukos ito ng kasiraan una sa pamilya natin, sa simbahan natin, at mag-iingat tayo. Ano ho yan? Chismis. Pinapahalagaan ba yan sa mga sermon ng mga churches? Alam nyo, ang dami na nasira ng salitang chismis. Okay? Ang dami na dito nasira. Alam nyo, isipin nyo sa Roma, sabi dito, nagkasala ang isang katauhan, dyan ho, corrupted na talaga. Napakaraming kasalanan na nasabi dyan, at isa ho sa sinabi dyan yung chismis. Nasana ho, magkaroon tayo ng realization, teka, pag may mag-uusap na dalawang tao, pag may mag-uusap na dalawang grupo, grupo, mga kapatid, kapag wala yung tao doon at alam nyo ang pag-uusapan nyo ay kasiraan ng tao, tigilan nyo na. Kasi kasalanan siya. Kapatid, kasalanan nyo ang chismis. Ano sabi sa mga ngaral? Ang chismis ay parang ang sarap pag-usapan. Hindi naman tayo nagsabi na hindi. Masarap talaga. So sabi dito ho, sa chismis. Okay, hindi ko na ho didinan yan. Bagkusto, papaalalahanin ko lang kayo na hindi ho siya magandang tingnan, lalo kung tayo ho ay imahe ng Diyos. Mga kapatid, tayo mga Kristiyano,
Tayo sana ay nag-iingatan, tayo sana ay nagtutulungan, pero praise God, huwag sana hong magsiraan. Amen o, pamilya natin to. Okay, ganun din sa Korinto, sabi sa 2 Korinto chapter 11 verse 12, 20-21, nangangamba akong baka pagpunta ko riyan ay may makita ako sa inyong hindi ko magustuhan at kayo naman ay may makita sa aking hindi ninyo magustuhan, vice versa. Si Pablo nagsasalita dito, dadalaw sa Korinto at sabi ni Pablo, may pinapahiwatig siya dito at naniniwala sa pagharap niya, sabi ni Pablo, baka may pareho tayong hindi magustuhan. Baka matagpuan ko'y pag-aaway-away, pag-iinggitan, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagchichismisan. Okay? Pagmamataas at kaguluhan. Mga kapatid, hindi na iiwasan. Noon pa ho, itong binabasa natin noon, napakatagal na nito, pero may ganyan pa rin case na nangyayari. Kaya nga ho, ini-impart ko sa bawat isa, inuulit ko sa bawat isa na kapag may ma-raise na ganung bagay, lalo't kung may masisira doon sa usapan, mga kapatid, tigilan na natin. Mahirap magkasala sa Diyos. At yan ho, Pastor, salita lang naman yun. Tingnan nyo ang sabi sa Mateo. Okay? Mateo chapter 12:36, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Isipin nyo sa pamagitan lang ng pagsalita, madjudge tayo ng Diyos. Sa pamagitan lang ng salita, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Salita pa lang po yun. Dalawa lang naman ho. Pagharap natin sa Panginoon, ano mo ba isusulit natin kay Lord? Yung mga sinabi natin at yung mga ginawa natin. Yun lang ho ang dalawang bagay na i-judge sa atin ng Panginoon. Then someday, balik tayo sa mensahe ng Panginoon. Okay? Ang susi, sabi dito ho, ang susi upang huwag tayong maging mapanghusga sa iba, balikan natin ang mensahe, ipasiyasat natin sa Diyos ang ating mga sarili. Mga kapatid, lapit ka kay Lord. Ano ba ang problema sa iyo? Kung may problema ka, mayroon kang kahinaan, mayroon kang pinagtatagumpayan, then ilapit mo kay Lord, Lord, may problema po ako. Yun lagi ang sinasabi ko sa Panginoon. Alam niyo si Pastor, mainitin ang ulo. Lagi kong inaamin sa Panginoon, Lord, ang init-init ang ulo ko, mainitin ang ulo ko, Panginoon, tulungan mo ako. Kailan mo ba umiinit ang ulo ng isang tao? Pag walang? Hindi din umiinit ulo ko. Pag walang, pero lagi alam niya, no? Nainit ang ulo pag walang pera. Tara, hindi ka naman. Hindi totoo na pag pera. Alam niyo mo, ang malimit mo, magpainit ang ulo pag may asawa ka, yung asawa mo. Ayaw po, kung totoo. Totoo ba yun? Sabi ko lang, tulungan mo po ako. Ba't natatawa si Sir? Tama po ba, sabi ni Pastor? Yun mo, ang lagi nagpapainit ang ulo. Kaya paglapit ko sa Panginoon, Lord, may problema po ako. Ang problema ko hindi siya, kundi ako. Tama? Kaya lang, kasi ang paglapit mo kay Lord, ang problema, ang sinasabi mo kay Lord, baguhin mo siya. Turuan mo, siya na naman, hindi ikaw. Paglapit mo kay Lord, kapatid, ikaw ang magpabago, ikaw ang magpaayos, wag siya. Para naman napaka-righteous natin. Yung sinabi mo kay Lord, Lord, baguhin mo siya. Para sinasabi mo sa sarili mo, ayos na ayos ka naman. Hindi yung totoo yun. Paglapit mo kay Lord, kapatid, aminin mong ikaw ang kailangang ayusin ng Panginoon. Kasi ikaw may problema. Tama? Tapos bago mo siya turuan, lapit ka rin kay Lord. Kasi kailangan din niya. Tama? Ang hirap naman, ikaw nagbabago, tapos hindi rin siya. Tama? Hindi siya magiging balanse. Sabi ko sa asawa ko, nag-usap kami kahapon, alam mo, mahal ko, dalawa lang ang nag-trigger ng galit ko. Dalawa lang. Sabi niya, sino? Kayong dalawa ni Joshua. Kayong dalawa. Aminado ako. Maganda na ako maamin. Tama? Pastor, hindi ka nagagalit siguro. Hindi! Pero galit na. Hindi sa totoo lang ako personal. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako sa part na to dahil mahina ako dito. Mahina po ako dito. Hindi nyo lang masyado nakikita dahil di man tayo magkakapit-bahay. Pero dahil kung magkakapit-bahay tayo, di ka nasisimba. Nasisigaw din ako eh. Nasisigaw din ako. Nagagalit din ako. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako sa bagay na to, Panginoon, kasi mahina ako dito. Si Pastor Ro kaya nakakapag-preach. Hindi dahil maayos si Pastor, kundi maayos ang mensahe ng Diyos. Desel lang. Desel lang. Ipasiyasat natin sa Diyos ang ating mga sarili. Yan ang pinakasusi para umaiwasan natin maghusga sa iba. Okay, balikan natin no, si David. Ito ang mensahe natin. Dito natin kinuha yung ating pamagat. Sabi niya, search me, O God, and know my heart. Try me, and sabi dito, try me and know my thoughts, and see if there be any grievous
way in me and lead me in the way everlasting. O basahin natin sa Tagalog kasi mas maganda. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Ang pinakamaganda dyan yung dulo. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid. Wow, ang ganda. Ano? Hindi na talaga masolusyonan? Para ba nga sarili mo hindi na magbabago? Pray mo na kay Lord. Lord, sa buhay na walang hanggan, samahan mo na ako at ihatid. Sino na ho ang gusto magpahatid? Naiwag muna na. Diba? Sabi ko, Lord, mayroon pa ba ako, Panginoong, ginagawa sa simbahan? Dahil kung wala na, balik ka na doon, punta ka na doon, wala na naman pala. Pero kung hanggat meron pa, dito ka lang muna. Ganun ang sinabi ni Pablo. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Sabi ni Pablo, para sa akin na mabuhay ay kapakinabangan, pero ang mamatay ay higit na pakinabang kasi uuwi na siya doon sa mas magandang tirahan. Okay. Magtatapos na tayo. Okay? Paano ka o sino ka pag humaharap ka sa Diyos? Maging honest ka. Pag haharap ka ba kay Lord, yung word na paano ka, ibig sabihin yung gesture mo, yung posture mo, paano ka ba humarap kay Lord? Matapang? Kapag pakumbaba ka, pag humaharap ka kay Lord? O sino ka pag humaharap ka kay Lord? Isipin mo, haharap ka na kay Lord, mayroon pa rin iba, haharap na nga kay Lord, pero something na mayroon pa siyang tinatago. Remember, ito, pangalawang paalala. Pag humaharap ka ba sa Diyos, may mga tinatago ka pa sa Kanya, kahit alam mo, na alam naman niya ang lahat. Haharap ka ngayon sa Diyos. Ano, mag-iiwan ka pa ba? Magtitira ka pa ba? Magkupublik ka pa ba? Haharap ka sa Diyos na kilala ka. Okay? Sabi dito, upagharap mo sa Kanya, sinasabi mo ang lahat-lahat. Ito na. Dito na tayo magbubuhos sa Panginoon ng lahat-lahat. Pag alam mo sa sarili mo, ang haharapin mo, yung pupuntahan mo ay Diyos na alam ang lahat, kapatid, wala ka nang dapat itago. Pag harap mo sa Panginoon, ibuhos mo. Kung mabigat na talaga at ramdam mo sa sarili mo, hindi mo kanya kaya, ihagulhul mo kay Lord. Sabihin mo kay Lord lahat-lahat, Panginoon, hindi ko na kaya, Panginoon, ang bigat-bigat na to, isumbong mo lahat kay Lord, dahil yung sasabihin mo, alam na rin niya. Okay, ano sabi mo sa awit? Hindi na niya sabi. Lubos ang kaalaman ng Diyos. Ako'y iyong siniyasa at batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Walang sekreto sa Diyos. Kapatid, walang sekreto sa Diyos. Ang kabataan pwede magsekreto sa kanyang mga magulang, ang mga may asawa pwede magsekreto sa isa't isa, sa Diyos walang nalilihim. Amen po ba tayo dyan? Walang lihim sa Diyos. Ang lahat ng gawain ko ay sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking iniisip. Basang-basa ng Diyos ang iniisip ng tao. Ako iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Praise God, ang Diyos natin ay napakatalino. Amen? Di ba ako umiimik, yung aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Yung bang nag-pray ka kay Lord, paglapit mo kay Lord at alam mo yung presensya ng Panginoon, nararamdaman mo, wala kang sinasabi, tumutulo lang ang iyong luha. Pati yung, dito, ano tawag dyan? Tumutulo lang, wala kang sinasabi, pero alam ni Lord, intindi ng iyong saloobin. Nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain iyong karunungan. Si David huwag nagsasalita. Alam ni David, pagharap mo kay Lord, hindi ka pa nagsasalita, walang lihim kay Lord, hayag na hayag. Okay, kaya ang challenge ko sa inyo ngayon, stop pretending. Huwag na tayo maging, sorry sa word huwag na mo tayo maging plastic kay Lord. Huwag na mo tayo magbalat kayo kay Lord. Pagharap mo kay Lord, then ikaw dapat yun. Ikaw na ikaw yun. Then, lalabas ka, pagharap mo kay Lord at alam mong sinasabi mo kay Lord yung talagang totoong ikaw, lalabas ka doon sa kwarto, lalabas ka doon sa prayer room, o doon sa prayer time mo, lalabas ka kung payapa ang puso. Dahil alam mong tinugon ka na ng Panginoon. Ano sabi ko sa Mateo chapter 11 verse 28? Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, sa iyong masanin at kayo pagpapahingayin ko. Paglapit mo kay Lord, dahil alam mo, honest ka kay Lord. Praise God. Inilahad mo kay Lord ang iyong saloobin, inilahad mo kay Lord ang iyong kalalagayan, then ang Diyos gagawa ng paraan para magkaroon ng solusyon ang iyong hinaing sa kanyang harapan. Okay, malapit na tayo matapos. Tandaan, tayo ang haharap sa Diyos para sa sarili natin, hindi ang ating kapwa ang haharap sa Diyos para sa atin. Malinaw. Hindi sila ho. Okay, next. Hindi din tayo ang haharap sa Diyos para sa ating kapwa, sila ang haharap sa Diyos para sa sarili nila. Then ang sinasabi dito ngayon, ikaw mismo ang magayos. Maglagi ho ang prayer natin, Lord, sila ho sana magayos, hindi ikaw muna.
trabahuin nun natin sa oras nito yung ating mga sarili. Then ang hamon nun natin, number 1, lagi nating ipasiyasat ang ating buhay sa Diyos. Yan ang unang hamon ko sa inyo. Pangalawang hamon, huwag tayong makialam sa buhay ng ibang tao, lalo na kapag hindi naman ito pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kailan na nagiging pwede? Pag inalaw ni Lord. At kapag yung taong lumapit sa iyo, okay, parang wala kang confirmation na pinaalaw ng Lord. Pero yung tao na sinasabihan mo, pwede ba kitang payuhan? Doon ka lang pwede makialam. Huwag na huwag tayo papasok sa isang bagay na hindi naman tayo pinapasali. Okay? Huwag kayo makialam sa buhay ng ibang tao, lalo na kapag hindi naman ito pinagagawa sa atin ng Panginoon. Tutukan natin ang ating mga sariling buhay para tayo lumago. Gusto mong lumago? Personal. Lord, gusto ko po lumago, then maging personal tayo kay Lord. Okay? Last na hamon po. Dito tayo magtatapos. Baguhin at ayusin natin ang ating mga sarili sa tulong ng ating buhay ng Diyos. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo ng sarili mo lamang. Okay, mahirap magyabang sa harapan ni Lord na, Lord, huwag mo na akong tulungan, ako na magbabago sa aking sarili. Hindi ho pwede. Hindi rin kaya. Tandaan niyo tayo bilang tao, mayroon tayo kahinaan, pero sa tulong ng Diyos, yung kahinaan natin, binibigyan niya tayo ng kalakasan. Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon sa mensahe ng mga? Thank you, God.